Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Pag-usapan ho natin ibang bagay mga boss, ano? Eto naman kasi wag na ho parang pulis. Marami pa rin hong mga naloloko ho ng mga kababayan ho natin. Hindi ho sa kamay ng mga pulis kundi sa kamay ng mga developers, real estate developers, na ang trabaho ng mga putok sa buho na to, mangako, pagkatapos napapako ng delivery. Marami ho dyan. Marami na ho kaming napasara ng mga real estate developers. Isa ho dyan yung Jow Builders. Sububok ho sa amin yan na sa kanilang panloloko na papangakuan ho nila, pagbigay na ho ng malaking pera, nowhere to be found, hindi ho nabibuild, bagkus ewan natin kung anong pinagagawa-gawa at nagtatago na lang sila kapag hinanap mo. Hanggat sa napasara ho namin sila. Sinubukan pa ho magdemanda sa amin kasi kami daw pumunta sa kalantanggapan, kasama ang mga nagrereklamo. Ganun ho kami magtrabaho sa bitag. Kagabi ho sa prime time sa Kilos Pronto, doon ho sa istasyon na Para sa Bayan, na live ho yan, kasama ho natin si Alex Santos. Napag-usapan ho natin yung isa hong complainant ho nang galing ho sa, siya ho'y retired US Navy. Bata pa ho siya, dual citizen, dito na ho siya pumunta ng Pilipinas. Parang siya ho ngayon involved in missions. In short, missionary. Nainganyo ho siyang bumili ng ito ho'y unit dyan sa Moldex Realty Incorporated. Kung nakikinig kayo dyan sa Moldex, makinig kayo, mga putok sa buho kayo ha. Listen carefully to what I say. Listen good. Inupakan ko na kayo kahapon doon sa programa live sa Para sa Bayan, sa istasyon ho ng gobyerno yan. At nandoon, yung pangangasiwa kasama yung HLURB. Makinig din kayo sa HLURB ha. Kasi kayo kuminsan mukhang mga honghang din kayo eh. You know, ang isang simpleng bagay, huwag niyong gawing komplikado. At isang komplikado, huwag niyong gawing simple. Simple lang ho yung pagpunta ho sa amin ng retired US Navy personnel na siya ngayon ay missionary, bata pa ho siya, naingganyong bumili ng unit ho sa Grand Riviera Suites ng Moldex, dyan ho yan sa Rojas Boulevard. Nakikinig ba kayo, Moldex Realty Incorporated? Listen carefully to what I say. Inupakan ko na kay kagabi. I'm serving you a warning. I'm gonna say it again. Dito naman ho ngayon sa Bitag Live. Kahapon ko na, inupakan na namin kayo ni Alex Santos. And then we called your attention at ayaw niyong magsalita. Binibigay na sa inyong karapatan ninyo na marinig at magpahayag. Ang panig ninyo, ayaw nyo, mga putok sa buho kayo, wala rin kaming pakialam sa inyo. Ang para sa amin, sa uli nyo yung pera, dineposit na siya ng 1.2 million pesos. Na sinabi nyo, nung siya'y pumunta October, nag-sign up, you got the amount, a big amount na lalagyan nyo, pupunuin nyo ng mga sinasabing appliances at i-deliver livable na pagdating ng Disyembre. And then, in the process ng maka-down na yung tao, marami kayong binago. Ito kasi, siyempre, ibang utak ng mga taong galing sa States, feeling na reputable naman kayo sa Moldex Realty Incorporated. Lalo-lalo na yung Grand Riviera Suites Moldex, Ross Boulevard. Listen carefully. Ang gusto lamang ng tao, na sasamahan namin, isauli nyo yung kanyang pera for non-delivery and sinasabi ho dito, sinasabing reneging on the promises that you stated doon sa kontrata. Nung binalikan kayo ng Disyembre, you cannot even explain why at bakit hindi pa siya makamag-move in. Sinabi niyo December 6, it's already January. Pag dumarating yung tao, tinatago-taguan nyo. Makinig kayo, lahat kayo sa mga real estate developers. Mga real estate developers, I don't give a kung sino man kayo. Kung kayo nareklamo ho sa amin, we'll give you the chance to explain your side and we'll take your side. Pero kung kayo may tataguan nyo, putok sa buho kayo, we don't give a Listen, Kerr, we don't give a F para sa amin kasi panloloko na to eh. Pag ganyan ang estilo niya, tinutukhang din kayo eh.
Mas matindi yun dahil hindi lang pagnanakaw yan eh. Ngayon, alam niyo ho ba, sinabi ho rito, pwede raw sa uli, kaya lang 50% na kasi nag-back out. Kung di ba naman kayo mga gunggong dyan sa Moldex Realty Incorporated, sino magaling na abogado ninyo? Pero harap nyo nga sa akin. Sino magaling dyan sa mga legal expert ninyo dyan? Harap nyo sa akin. Gusto nyo ako yung demanda? Demanda nyo ako. I would love to see that. Mas mabuti na lang siguro, aregluhin nyo na lang yung taong pobre na lumapit sa amin na in-air na namin kagabi and we're giving you a warning. Our staff sa Kilos Pronto at Bitag, magkasama yan. Join forces. You better give the refund. Kayo naman sa HLURB, quit all this bullcrap na mga sasabihin ninyong kasi may process, etc., etc. You're playing safe. That's not what President Duterte wants. You follow the rules but don't make those rules and procedures and the protocols give a reason na para magkaroon ng sinasabing bureaucracia at magkaroon ng red tape. Ang sabi ko nga, simpleng bagay, ginagawa niyong komplikado. Ganon din kayo sa HLURB. I'm serving you a warning. The program is in the government station para sa bayan. So don't mess with this program because we stand by para doon sa mga taong agrabyado. So ngayon, sinasabi na ho namin sa inyo, sa uli nyo na lang. Grand Riviera Suites Moldex, kung yan ay mga kayo pupunta rin, lolokohin lang kayo. At pag niloko, takbo kayo sa amin. Tandaan, Moldex Realty Incorporated. Is this a shame campaign? No! We're just stating a fact. If it is, it does serve like parang shame nga. I don't know what shame is all about. Maybe you're shameless, and that's why we're trying to do this. If you're shameful of what you did, repent. Give it back. Ganun kasimple. Sabi sa Twitter, isa naman ho rito, malamang merong makuhang important info binigay ang asawa ni Isabel. Sir, they should do a clean investigation talaga para malaman natin. Hinggil ho to din sa magkaibang pananaw ho ni Vitaliano Aguirre, pati si Bato, si Tantiongco Cristina. Nangangamoy setup kasi. Yan ang pananaw ni Vitaliano Aguirre. Iba naman ang pananaw ni Bato. Si Marianne Dimitio Q. Mas maniniwala ako kay Bato, parang si Aguirre laging may hidden agenda. Huwag ka maniniwala kung anong pagkatao nila. Maniwala ka doon sa sinasabing, maniwala ka sa mga pinipresentang mga facts that has to be validated. Hindi yung kapareho ni Bato, kung anong sinasabi ng mga opisyalis niya, pinaniniwalaan niya. Without the benefit of the doubt na may mga dapat susundan ka dyan. Okay. Mas naniniwala ako kay Aguirre. Sa Twitter, si Jeng, wala dapat lahat investigahan. Dapat malaman talagang totoo. Talagang dapat malaman. Lumabas ang dapat lumabas.